Hindi na makinig na. Umpisa na tayo. Lang ah. Tayo ay mag-uumpisa na. Sino ang may memory verse? So, diba, binigyan ko kayo ng memory verse. Memory verse. Ang Diyos daw ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ito ay makikita sa Juan 4:24, John 4, verse 24. Kayo, matite. Absent kayo? Kahit mag-absent, magbabasa kayo ng Bible. Lahat ay nagbabasa ng Bible. Wala? Si Papa mo wala? Sige, ikaw, John, ano? Ano memory verse? Wala? Wala? Ikaw, Miyuki. Alam mo, ibig sabihin, si Kuya Hero lang ang Hindi, meron pa. sige, tayo ay mag-umpisa na, tayo ay umuko at manalangin. Diyos na aming mahal, na aming Diyos, nandito po kami muli na pasalamat at nagsasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Katulad ng sinabi mo po sa John 4:24 at the Lord is Spirit, so we must worship Him in spirit and in truth. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat namin ikaw sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat Lord sa mga batang ito sa buhay nila. Dalangin ko Lord, hallelujah, na patuloy mong silang pagpalain at tumin mo sa kanilang puso't isipan ang lahat ng aming pag-aaralan sa bukas sa araw na ito. Maraming po salamat muli na kami ay yung binigyan ng magandang panahon para kami magsamba. Lord, binabalik namin pa po pagsamba sa matalas sa pangalan ni Jesus. Ayan. Ang pag-aaralan natin ay tungkol kay Samuel. Sino ba si Samuel sa pagkakaalam nyo? Kilala nyo ba? Wait lang ha. I will get my ano. Madilim kasi ang ilaw. Ang ilaw ay nandoon. Okay. Yes, mas maliwanag pa yung mata. Okay. 1 Samuel 8, 10, 15 to 16. Sige nga, basahin mo. Tama ba? 1 Samuel verse 8, chapter 8, 10, 15, and 16. Okay. Tandaan nyo ha, baka mag-quiz tayo. Ang nakaraan nag-quiz kami. Yung iba hindi nag-quiz. Hindi sumimba ngayon, no? Dito ka ba? Natakot sila kasi nung nakaraan ay nag-quiz tayo. O, dito ako sa may pinto. Makinig ha? Nakadala ko pala yung lakil. Patay na si Eli. Si Samuel ay ipinalit ng Diyos para ituro sa Israel ang nais niya. Mahal ni Samuel ang Diyos at lagi siyang sumusunod sa kanya. So, sino kaya si Eli? Si Eli ay yun si Elias. Siya yung pinili ng Diyos na maging propeta. Ngayon ay ipinalit naman si Samuel. Sino ipinalit kay Eli? Samuel! Miyuki at saka Painas. Maghiwalay kayo. Ikaw doon. Ikaw dito. Parehas kayo ng mata. Hindi kayo ano. Hindi tayo matatapos nito. Tayo ka din. Kumama ka na! Tumunay ka dyan, tumunay! Kubutin. Ay, huwag muna. Tayo matatapos nito. Ayan. Okay. Hindi mo yung Okay. Dito na tayo. Ngunit ang mga anak ni Samuel ay katulad din ng mga anak ni Eli na sakim at mapagkakatiwalaan. Di mapagkakatiwalaan. Ay sinabi ng tao kay Samuel, natatanda na kami, kayo at ayaw namin na manguna sa amin ang mga anak na ninyo. Bigyan niyo kami ng hari tulad ng ibang bansa. So,
Si Eli pala ang naging hari noon. Ngayon, patay na si Eli at ayaw ng mga tao sa mga anak ni Eli. Kaya, yun, ang sabi ng mga tao ay kung matatanda na kayo at ayaw namin na manguna sa amin ang mga anak ninyo. Bigyan nyo kami ng hari tulad ng ibang bansa. Nalungkot si Samuel at hindi niya nasyahan at hindi rin nasyahan ng Diyos sa hiningi ng mga Israelita. Pagkat ang Diyos, ang tunay na hari ng Israel, ang nagligtas sa pagkaalipin nila sa Ehipto at nagbigay ng mahusay na batas, ngunit ngayon nagtatanggihan na nila ang Diyos. So dapat ang susunod na hari ay ang anak. Pero ayaw ng mga tao sa anak ni Haring Eli. Kasi mga pasaway. Kaya nalungkot si Samuel sa ginawa ng mga tao, pati ang Diyos ay nalungkot daw. Gusto rin magkaroon ng hari tulad sa ibang bansa, sagot ni Samuel. Alam ba ninyo ang gagawin ng hari sa inyo? Gagawin siyang sundalo ang mga anak ninyo. Magsasaka kayo ng lupa para sa kanya at gagawan niyo siya ng sandata. Kukunin nila ang inyong pinakamagandang baka at ang mga ani at buka. So, ipinaliwanag ni Samuel kung ano ang gampanin ng hari. Ang gampanin daw ng hari ay gawin lahat ng sundalo ang mga anak ng matatanda. So, kung siya ang magiging hari, yun ang magiging desisyon niya. Lahat ng anak na lalaki ay gagawin sundalo. Miyuki Finance, ano ang sinasabi ko? Matatanda? Paano pa makakatakbo yun? Ikaw, Ate Joyce. Yung mga lalaki na anak ng mga matatanda. Okay. Tapos, ang mga ano naman ay magsasaka. Ang matatanda, sila ang magsasaka para sa kanilang pagkain. Kasi kung walang magsasaka, wala tayong pagkain. Kung lahat tayo teacher, lahat ng tao doktor, lahat ay engineer, walang magsasaka, walang pagkain sa mesa. Kasi wala tayong nabibili. So lahat ay may gampanin sa buhay. Lahat tayo ay may role sa bawat buhay na. Yan. Magiging mga alipin niya kayo, magsisisi kayo, nomini kayo ng hari. Sagot ng mga tao, hindi. Sinabi ng Diyos, gusto niya may manguna sa kanila, lalo na sa labanan. Sige, ibigay ko ang gusto ko kanila. Si Saul, ang naging unang hari ng Israel. Matangkad at makisig na lalaki, maganda at makalooban. Nung una sila'y nakilala, siya makilala ni Samuel na anak ni Saul ang nawawakalangas ng kanyang ama. Sinabi ng Diyos kay Samuel, ito ang magiging hari. So, si Samuel daw ang susunod na hari. Kaya, tulad ng kaugalian nila noong araw, kinuha ni Samuel ang nilalagyan ng langis ng ulibo at pinatakan niya ang ulo ni Saul upang ipakita na napili niya siya ng Diyos. Si Saul pala yung pinili ni Samuel para maging hari na sinundan naman ni sino? Sino sumunod kay Saul? Samuel. Dapat si Samuel. Kasi yung aking tablet ay hindi makikita yung charger, kaya yun. So, alam mo natin, Kaya kapag dito tayo na lang ay ako sa lupa, biro kung kamatay. Yan. Si Samuel ay siya ay laki siya sa isang simbahan. Siya ay Tayong patuloy, ipinanganak at lumaki sa simbahan, kaya si Samuel, siya ay isang propeta na nagtatalaga kung sino ang magiging hari. Maliit pa lang siya, mga 8 years old pa lang siya ay alam na niya o kinakausap na siya ng Diyos. Kinakausap na siya ng Diyos kung ano ang tamang gawin, kung sino ang gagawing hari, kung ano ang dapat niyang puntahan at gagawin. So, yon si Samuel. At siya ang
pagpili kung sino ang magiging hari. Yan. So, ang napili ni Samuel na maging hari ay si Haring Saul. 24 ng Deuteronomy. 24. At ito ay kanyang pinatakan niya ng ulo ni Saul upang ipakita na pinili siya ng Diyos. Bibigyan siya ng Diyos ng mga kailangan niya upang magawa niya ang kanyang tungkulin. Naging mabuting hari sa Saul noong una, matapang siya. Nanguna siya sa Israel sa paglaban sa mga kaaway. So, ano ang characteristic ni Saul? Siya ay Siya ay makisig at matapang. So, ibig sabihin, hindi siya uurong sa anumang labanan na sa kanya. Napupuntahan nila. So, si Saul ay nanalo sa mga kaaway. Lahat ng kanilang kalaban sa kaharian ay nanalo si Saul. Naging popular siya. Ngunit naging mayabang siya at matigas. Hindi na nakikinig kay Samuel at ayaw nang sumunod sa Diyos. So, nung naging hari na si Haring Saul, naging hari na siya at marami na siyang mga naipanalong labanan, ay siya ay naging mayabang. Kayo, magiging mayabang ba kayo? Kunyari, kayo yung nangunguna at nagiging popular sa school, sa sa section nyo. Ikaw, yung top 1. Magiging mayabang ka ba? Bagkus, tayo ay tutulong doon sa hindi pa marunong magbasa at magsulat. Diba? Ituturo nila natin sa kanila kung paano magbasa, kung paano magsulat, at kung paano magbilang. Hindi yung magmamayabang ka. Kasi lahat ng ating kaalaman ay hindi galing sa sarili natin, kundi ito ay galing sa Diyos. Ipinahirap sa atin ng Diyos. Yan. Pag kinuha na ito ng Diyos, ay wala na. Katulad, di ba nakikita nyo yung may mga matatanda na hindi na sila nakakaalala? Yun ay tinanggalan na sila ng alaala. Natanggalan na, tinatawag na Alzheimer's. Yun ay kaya dementia. Nakakalimutan na nila kung sino sila, kung ano sila, kung sino, saan ang bahay nila. Ganon. So, kaya dapat hindi natin ipagmamayabang ang ating karunungan, hindi tayo magmamayabang o magmamataas. Pero si Saul ay naging mayabang at Anong naging ni Saul? Patungo sa Tuhan. Hindi na siya nakikinig sa sinasabi ng Diyos. Ay pinaparating kay Samuel. At ayaw na siyang sumunod. Dumating ang araw na sinabi ng Diyos kay Samuel, hindi na karapat-dapat maghari si Saul. May napili akong kapalit niya, ang anak ni Jesse. Pumunta ka sa Bethlehem at pahiran mo ng lamis ang bagong hari. Ngunit, gawin mo ito ng So, yun. So, dahil hindi na gusto ng Diyos na ang mamalakad o pagiging hari ni Saul dahil siya naging matigas, hindi na sumusunod sa Diyos, naging mayabang, naging mataas, ay sinabi ng Diyos kay Samuel na pumili na ng ibang at ito ay papahiran niya ng langis ng paligid. Ito ay ang anak ni Jesse. Alala niyo si Haring David, yung batang pastol, siya yung sumunod na hari. Nalungkot si Samuel para kay Saul, ngunit alam niya hindi na magbabago. Hindi ito magbabago. Kaya pumunta sa Samuel sa Bethlehem. Sinabi niya sa mga tao na mag-alay siya doon. Inimbitahan niya ang pamilya ni Jesse sa handaan. Dumating si Jesse kasama ang mga anak. Yun. So, dahil sa kanyang pagsunod sa Diyos, pumunta si Samuel sa Bethlehem para maghanap ng kapalit kay Saul. Nasugat na.
Kung panahon ito ay pilit na ang pagdito. O sino ang pinag-uusapan dito natin sa kwento? Sino? Bigyan niyo ako ng Samuel pangalan. at si Saul. Si Samuel, si Saul. Tsaka, Si... Now the Spirit of the living God si wants you Jesse. Si Jesse, siya ay may anak na mga lalaki. Matatangkad, malalakas at magagandang lalaki. Isa-isa silang kinausap si Samuel. Bawat makausap niyang anak ni Jesse, sinabi niya sa sarili, ito na siguro, ngunit sabi ng Diyos sa kanya, hindi. So lahat ng anak ni Jesse, malalaki, matatangkad, matitikas, ay lahat niya ay kinausap. Pero lahat yun ay tinanggihan ng Diyos na siya na maging hari. Huwag kang titingin sa itsura ng tao. Sabi ng Diyos, ang tititingnan ko ay ang kalooban. Kung siya ay mabuti at mapagmahal at mabait. Yun. So, hindi daw tayo titingin sa panlabas na anyo. Kunyari, ikaw maganda ka. Maganda. Tapos yung isa pangit. Pero ang kanyang kalooban ay maganda. Maganda yun sa pagtingin ng Diyos. Ikaw, maganda ka nga, pangit yan ang ugali mo. Pangit pa rin ang paningin ng Diyos. So, dapat tayo ay maganda sa panlabas at sa kapan. Hindi lang puro labas. Dapat may magandang kalooban. Diba? Na malaki. Pinaragat sa buong Brazil. Ako sabi niya, may anak ka pa bang iba? Ganun ni Samuel. Meron pang isa. Ang bunso. Pero siya ay nasa pastulan at nagbabantay ng mga pupa. Yun. Si David ko na. Si David. Kaya nga, siya nga yung sumunod na hari kay Haring Saul. Kasi si Haring Saul ay naging mapagmataas. Bali siya ay pinahiran ng langis para maging hari dahil siya ay matikas, matangkad at maganda ang pangangatawan. Ngunit habang siya ay nagtatagumpay sa kanyang mga laban ay nagiging mayabang siya. Kaya ngayon, ang sabi ng Diyos ay maghanap ng ibang magiging hari na kapatid ni Haring Saul. At yon ay sa pamamagitan ni pamamagitan ni Jesse na maraming anak. Lahat ng anak niya ay kinausap ni Samuel kung sino ang karapat-dapat, ngunit lahat ito ay tinanggihan. So, ang batang pastol yon ay si David. Wala pa tayong color, hindi pa tayo tapos. Okay. So, tawagin mo, sabi ni Samuel, hindi ka tayo kakain hanggat di niya siya dumadating. Pinatawag ni Jesse si David. Pagdating niya, sinabi ng Diyos kay Samuel, ito na siya. Ito si David, ang kanyang trabaho ay magpastol. So, siya ang ginusto ng Diyos na maging hari kaysa sa ibang kapatid niya. Ito si Saul. Siya yung unang pinahiran ng langis ni Samuel. Si Samuel ay ang propeta ng Diyos na nung bata pa ay lahat ng utos ng Diyos ay sinusunod niya. Lahat nakakausap na siya ng Diyos. So, siya yung unang nagpahid kay Saul ng langis ng ulibo para maging hari. At ngayon ay si David naman ang kanyang isinunod dahil ang Diyos ay nawalan na siya ng tiwala at nawalan na siya ng amor kay Saul dahil ito ay naging mapagmataas, naging matigas ang ulo at hindi na sumusunod sa Diyos. So ito, si David, bagamat siya isang bata pa, siya ay ginusto ng hari ng Diyos na maging hari. So kinuha ni Samuel ang langis at pinahiran niya ang ulo ni David. Umuwi na si Samuel pagkatapos ng handaan. So bumalik na si David sa pastulan. Ngunit simula ng araw na yun, lagi na niyang kasama. Sino papato sa likod? Ano yan? Sino yan? Papato ng bigas. Ang kanilang masasakyan, lubog. Ano naman ah? Sige, okay na. So, bumalik tayo sa batang pastol. Naniniwala po ba kayong king of flyway? Ngayon,
galit ng Panginoong Diyos. Yan. Sino yung batang Mga tao pastor? ayaw bumigyan. Si David! Amen? Ay, ang panahon ni Noah, ilan na yun nalita? Okay. Sino ang susunod na hari kay Eli? Kaya ang salita ng Diyos Saul. ay buhay at makapangyarihan ng Diyos. At Natin maging pinagtitulugan. mabuti ba si Saul na hari? Hindi! Dahil ang nais ng Diba? China Siya ay naging ay sakupin mapagmataas. ang lahat ng Kaya, ano ang gusto ng Diyos? Siya ay palitan o siya ay manatiling hari? Siya ay palitan! Hindi lang po lubog. So, kayo, kung nasa top kayo, tapos naging mapagmataas kayo, ang characteristic natin ay plus pa yun doon sa ating brain. So, dapat, kung tayo ay nasa top 1, tayo ay mapanatiling mapag-akumbaba. Lagi tayong magpapakumbaba Wala akong mentor na makakagawa sa ating mga kaklase. Pagtuturo sa hindi, marunong, hindi yung pagtatawa ng pa. Sino ang nagtatawa sa mga kaklase na hindi marunong? Galit Ikaw. ang Panginoong Diyos ngayon sa Ikaw. mga tao Ano na ba? ayaw manumbalik sa Kanya at Sige, ayaw mag-color na tayo. sa Kanya at sasamba sa Kanya. Nung nakaraan, nag-quiz kami. Maganda pag walang ano. Maganda pag walang ganito. Kaya yung iba hindi na Pagkatapos nung sumama. at China, nagutom ng China, dumating Sir! tornado, yung tipong napakalaki. Sobrang laki ng tipo. 27,000 yun. Talagang hindi na natakto ng tornado. Ate tayo dito, tapos hati naman tayo sa Uy, hati-hati tayo dito! hati-hati. Kaya nanay ko po. Yung unang tumama dito sa Pasel na. Pilipinas, yung pangalawa doon sa Asan na yung mga kapatid mo? yung pangatlo. Bakit ang dami nating wala? Takot na sila sa quiz. Sinatan po talagang wala po. Kata ko! Tapos sila kasi na nakaraan, wala akong coloring. Kaya dito na tayo. Ano na tayo. Oh! Kunti lang kami ngayon. Huwag kayong ingay. Boli. Ayan, ang kukulayan. Ayan. Uno kong, sinaano ko yung Samuel. Na may likha ng gamit at Uy, bilian mo. yung Diyos ng kapangyarihan sa lahat. Ako rin. Diyos ng Ako rin, magpapasel. Paunahan tayo. Niya po batista. Walang turuan. Ang China ay sumasamba sa dragon. Alam niyo, pagkatapos ng baha, lumabas na naman ulit na yun yung, alam niyo po yung mukhang dragon. Ba't di na naman nagsipa-sipa, James? Kasi mag-special number siya. Yung lalalanan. Kaya Ayaw sa ata tingin ko, kumanta. Superpower sila, yung China. Ano number 1? Samuel, Temple, Servant, Press. Ayun. Nakikilala natin Diyos ng bansang Pilipinas. Amen? Opya. Bawal ng opya. Another news. Gusto niyo ba? Opya. Bawal mangopya. Ano yun? Temple. Tapos na ako. You know in Makkah, Medina, Tapos na kaya ako. In Makkah, Medina, Papalit na. May nakita kang alam niyo sin. po yung Kevla? Kevla? Sin si Tul. Kevla po yung aswad stone. Ang dami-dami Yung ako dyan. utusan namin dati. Press. Ili lama sa tini. Ang lahat ng Mga bibig nyo talaga, ang iingay nyo mula umpisa hanggang wakas. yung sa Kevla na yun, yun po yung may nahulog na parang vapor at nakalagay doon sa gilid. Pag umikot kami doon dati, ay naglalagay kami ng buong tao. Ikaw, love, nagano ka rin? Nagtawag doon? Nagano ka rin? Pati ulo. Sa summer? Ikot-ikot kami doon, nalalangan kami. Sino lang nagsa-summer? Alam niyo po kung ano nangyari Temple! sa mga Oh, Manila good. Oy! Prophet. during You prophet. Ano kasi ng ilaw? Bakit nakakataas? ay Al-Fakir na tawag ko yun. Ko to rin makita. Ngayon, during Al-Fakir, thousands of people died nung nakaraan lang. Anak siya ni Hana.
Dahil, Pangit alin, ang friend. dahil sa temperatures na tumaas po yung Pala sila temperatura, kila. sobrang init. Kaya pala wala tayo, kunti tayo, wala sila kila, wala sila Nicole. Shorta yung mga Child. Kaya po sila tubig sila yung mga tao pag lumalapit sa kanya para makahinga. Ang balita po do, ang Santa News, 1,000 people died. Pero ito yung totoo. Napakarami po namatay. Ayun. Nung nandun po kami, nung how many years ago, nandun kami, parang ano yun, yung kubol. Sana, ang dami ko na ano. Meron doon ang sisindi ng gasol yung kapila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ang dami oh. Ubus na. Tao, Bilis, hindi. oh. Meron tao akong nakakita. Ay, 5 na lang para sa Palagay niyo. Palagay niyo. Kwento lang ito. Hindi po ito kwento. Ito po ay kapangyarihan ng Diyos. Hinihayag sa inyo. Na ang Diyos ay totoo at buhay at makapangyarihan. Amen? Siya yung Diyos na nakaraan sa pagbibigan. At siyang darating. Kaya pag naglingkod tayo sa Panginoon Diyos, 100% na. Israel yung doon. Nakwento ko na wala sa inyo. Diyos, iyong dinggin, aking panalangin. Ang puso ko ito, aalay sa'yo. Ang dami ko na Ang ng banal na tako. Pagtulog na yung trompeta. Pagtulog yung napakalakas na trompeta. Si mami mo nasan? Handa na po kayo mga Ano, Joyce? po. Si mami mo nasan? Nakauwi lang to ay Nakauwi lang? Saan galing? Pinsan man yan nun eh. Umalis na? Papuntang ano? Ibang bansa? Ni Miyuki yan. Oh, Dito ni Miyuki. ganun. Ni Miyuki, si Miyuki. Ay, 6 pa po ako sa babalik. Sa 26? Wala akong Sa grade 6 po ako. Ala, ang tagal. maaaring tumakot sa kanya. Kaya mag-aral mabuti kasi nagpapakahirap si mami mo para kayo ay ano sa pag-aaral. Hirap ng Ellie. Ang gatong lang. Ellie, nandyan lang si Ellie. Ay wala yung magagawa sa kapangyarihan ng Dali lang si Ellie. taklap po ng Ezekiel. Last na lang yung ako. Galing. Ay, dalawa. Last na lang sa'yo. Dalawa pa po. Mauna pa ka pa sa akin. Hindi ko makita. Madilim natin mata ko. May nakita kang SM. Punta tayo sa SM. Ito. Punta nga si Lablab sa SM. Nanak Meron talaga. ka Bible, meron Bible dyan. Sa inyo sa Inlanded 38. Ang Diyos. Taklat ng Ezekiel. For God so loved the world Ezekiel around. 4, basahin niyo po. He gave His only precious Son. Sige mo sa akin, Bina. Ay, anong gusto? Okay lang yung color nyo. Dapat hindi pala yan ang ginamit nyo painas. Yung coloring pala. Ha? Sa akin. Ha? Hal? Yang Diyos. Maganda kasi ang kulay nun. Child. At kapag nagkakasala ka talaga, mananagot ka sa kanyang batas. Dahil siya ay buhay at makapangyarihan. Wala na pong vibrate ngayon. Uy, mag-VIP. Marami po ngayon biyaya, puro biyaya. Kaya tuloy na uwi sa biyaya ang kanilang mga membro. Yes, last na lang. Sumunod ka. Kung hindi mo magkaroon ng kaligtasan.
Saan ka susunod? Mga Susunod pink. dito. 7. Pink. Sa salita ng Diyos. Huwag sa pastor. Ang pastor, tao lang yan. Tama. Sumunod ka kay Cristo. Sa lahat ng kanyang Oo. inuwi. Basta ano, kulay. Saglag po ng Roma. Pwede din yung gamit. Ito purple, maganda. Ibig sabihin, kapag hindi Purple. talaga humingi ng Dati, tawad, ang alam ko lang kulay violet, walang purple. Ngayon, may purple na pala. eh, alam mo ba yung hantuman mo? Iligtas ka. Oh, nauna na ako sa'yo, be. I'm done. Wala. 12. Diba? Saglag po ng Akala ko Roma, mauna kayo eh. verse 12, Na ano si Hero? Kasi gumawa sa ito po ang sabi. sa akin. No, si Hero. Mas matanda sa'yo yan. Kuya mo yan. Paano, pamagitan ng isang tayo pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at pamagitan ng kasalanan ang kamatayan ng dumating ang lahat. Ayan. Tapos na ang aking ano. Ito. Tapos na akin. Ang tao, ang Tinuro ko yung tungkol kay Samuel. Isa siyang Ganun bang hindi nagkakasalan? pataas, be. Sa gitna. Ano na magtagumpayan kapag sumunod ka sa aral mo? At kapag kumilala ka sa tunay na Diyos? Priest. Sa Trinity. Sundan mo yung letter T, pababa. Tunay na ang kasalanan na nasa sanlibutan bago pa dumating ang kautusan. Ibinibilang ang kasalanan kung wala ang kautusan. Bago pa dumating Ayun, yung di ba? kautusan, ay ang kasalanan ay nandito na, nauna na. Nauna na ang kasalanan. Kaya ibinabaan ng tapos na Diyos ang kautusan. Ba yan? Ubus naman ng color sa inyo. Yes. Kung walang batas, Uy, lagyan mo ng pangalan. Baga lagyan ko yan ng bugok. Manok. diba? Onggoy. Ayaw mong pailalim sa Tinalang kay Lablab, ha? Kung ayaw mong pailalim sa batas ng gobyerno, ang tawag sa'yo ay PE. Kunin mo yung ano ko. Yung bag ko. Kaya naman nagtuturo ng Bible, Pakikuha ng aking bag. Ayan o. wala ng batas, wala ng Tapos na si Ate Joyce. tungkol ng mga kapatid. Ito ay puzzle. O, okay na. Galing po ng Give me your my Pwede bag. magkulay. O, sige. Kuha ka dyan. Bakit yung Huwag yan, be. Original yan, be. Saklan ng Oo. Roma, chapter 6, verse 23. Sana. Ito Bakit pa pa? Oo. Yan. Oo, pangalan mo. Lalagyan kita ng unggoy. Bakit? Kung siya buwan ng siya Sino to? Samuel, nung maliit pa. Wala kasing kwento nung maliit pa siya. Sa susunod ko ikwikwento yung tungkol sa pagiging maliit niya. 1, Ngunit ang kaloob ng Diyos 2, ay walang bayan 3, at 4, walang hanggan. 5, 6, 7, Buhay na walang hanggan kay Kristo 8, ng Panginoon 9, natin. Yung kaloob 10, ng Diyos 11, 12. Ano to? 12. ay walang bayan. Yellow. Walang kahirap-hirap. Maglingkod ka lang sa Panginoon. Mag-church ka lang. Makinig ka lang. Walang bayad ng kaligtasan. Ano ngayon? July 14. 14, Kaya sa mga ayaw sa kaligtasan, 2024. mag-isip-isip na kayo. Bago dumating ang Joyce. aton ng Panginoon sa bansang Pilipinas. Yukihiro Hatano. Dahil ang Pilipinas Eli, ay Samuel, namumuno Kapit, nito. God, Woman, Ulan po ang Servant, kasamaan. Priest, Spanish, Israel. Ano to Hatano? Hana, Templo, Alam niyo po ang sabi ng ibang bansa? Temple and Child. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 over 12. Na ang lahi mo ng Pilipino. July 14, 2024. Bakit pakinggan ano? Masakit. Na ang lahi natin daw ay tubod ng sama. Bakit? Galing po ako ng mga Tapos sa susunod, lalagyan nyo ng memory verse sa likod, ha? Dalawa na lang sa akin. Dalawa na lang sa'yo. 60%. Lang, isa lang. Ay, ando, isa na lang, ha? Temple, ha? Temple. Ay, Temple. Ano lang sila ng child. Mga lalaki dito, ganun din. Kaya nakikita ng mga foreigner
kung gaano po yung ugali ng Pilipino. Kaya may karapatan silang maghusga ng lahi ng Pilipino ay mas bakit? Ba't sinali mo? Kasi natin yung masamang imahe ng Pilipino. Lagyan mo na ibang kulay para hindi siya kasali ko niya. Kasalaman ng TikTok. Wala kasing eraser yan. Lalabas ng babae. I-cross out mo sa ibang kulay. Kaya ikaw, matutulog siya, di ba? Dapat Nagaanihan niya. Nang kailangan ng kalimutan. Mabutanghang Pinoy. Galit na galit sa Ayaw mga nga. Istorya. Bakit sa bansang ayaw Pilipinas? namin kasi pares. Pag nag-comment ka ng Facebook, makikita mo doon, babae, halos gawa ng lahat. Ay, Ano yan? naghahanap ako ng husband. Ano yan? Ako yung gano'n. Samuel. Wala na pong kabuluhan ang buhay ng tao ngayon na hindi ko kilala sa Diyos. Wala na. Sinisika po ng cellphone ang buhay ng mga kabataan ngayon. Lalo na sa bansang ito, sa Pilipinas. Pagising pa lang sa umaga, nasa cellphone na. Pagkakising Sinira sa na ng umaga, kawisos ang isip. Pag walang cellphone, wala nang buhay ng mga kabataan ngayon. Pagising pa lang ngayon. Punong-puno ng Pag-iwan mo lang sila sa pag-iyak. katawan ko'y Pag nag-open ka doon sa cellphone na yun, nabuksan ka na dito nila. Ang lahat ng kahalayan doon ay Nakikita ang mga kamay ay kumakaway sa tutuging makalangit. Bewang ko'y may manunod kumikislot, binuksan na baka ko'y nagchat-chat-chat. Kaya sabi doon, Mga kamay kumakawan. Oops. Ay, Cedric, tapos ka na? kumain ka ng mga Oh, lugar. ba't unahan ka ni ano? Amen? Unahan ka ni Huwag mo i-entertain. Hindi Hero. Naunahan ka ni Hero, tapos na siya. Mga walang Oh. katawan. Tatlo na yung ano, Israel, nasa ano lang, nasa ilalim ng priest, sa tabi ng punish. Dahil kahit pamilya natin, ginagamit ng Satanas para tayo ay Ay, original to eh. Amen? Yes, ay ano. Kaya wala po tayong gagawin ngayon, kundi manalangin at magtipon-tipon at magmakaawa ng Diyos. Nanawan naman kita ang Panginoon sa kabila ng mga kahirapan na dumarating ngayon sa mundo natin ginagalawan. Yan na, sila na ito. Amen? Kaya sasali ulit ako sa drawing contest. Gagalingin ko na Dahil ulit. kita, ngayon, 63 na. Anong team? Taruan ko. Ikaw po yung Anong team? No? Ng drawing nyo? Wala pa? Pag mayroon po ulit, sasali po ulit ako. Maganda yan. Bakit ikaw yung nagmana kay ano? Tita Bon mo. Tita Bon mo magaling sa drawing eh. Ikaw? Hindi. Ano ba yan? Lalo na si kuya mo, no? Pangit mag-drawing. Sa atin ay mananagot, maging ako, maging kayo. O, tapos ka na? Mananagot sa Panginoon Diyos. Kapag hindi ka ng ayos, naglilibuhay. Amen? Yan po yung karagatan ng Ilocos ngayon. Sa panood ko, tinulaga ang mga Ang pangit naman ang sulat nyo. Love red. Saan ba ang buhay ng mga kabataan ngayon? Paano nakarecover yung bansang ito? Paano nakapanambang sa Panginoon Diyos? Inakupan ng Satanas ng kanilang pagkakas. Dahil sa lugar nila. Hala yung leg nga pala. Kaya pag pumasok ka dyan, wala ka ng pagkasa. The rest of my life. Magpipti ka na. Wala ka ng pagkasa magbago. Mayan, ano, Cedric, ikaw na lang naiwan sa ano? Puzzle. Bini contest Oo. Hindi ka pa tapos? Gawag-gawag mong kainin. Lahat ng Please. bagay ay pinapakain tayo ng Panginoon Diyos. Tingnan mo yung letter T sa taas, bababa.
para hindi masira ang iyong katawan dito. Ano kaya yung i-ano? Saklat po ng Santiago 15. Isa taas, di ba? Ano yan? Kapag ang pagnanasa niyon ay napagsisihi, ito'y mga manak ng kasalanan. Kapag Ano kasalanan, yata to? kapag malaki, mayroong Kapag Pakain mo. Yan po hindi yung pa nakakabit yung padlock dito sa ano natin. Dito, Tita Lisa. Dito. Ni Yuki. Sabi? Yung mga bata, Miyok. Ano to pangalan mo, Miyok? Ano kaya kailangan ng kulay? Nakailas mo. Sarap din Wala, very good. Very good si Miyuki. Ayan si Miyuki. Check na yung paper niya. Sinabi ko lang ng lugar. Sige, ito. Ano nangyari? Tapos ito. Very good. Ayan. Ganda niya magkulay. Hindi, papagandahan ko Yung pa. babaeng naglilihi Nag-aaral ka pa? Nagsusulat kayo ni mama mo? sa hindi nakakain Hindi. ng mga Ha? bagay na kanyang Ayaw mo na magpaturo? Diba? Ha? Patayo. Yung kasalanan. Tutor na sa'yo. Kapag nagkasa ka na, Nagtatrabaho kasi ako sa pangko. Oh, ano mo kay ano? Hingi ka kay, sabi mo mama, hingi kami ng pambili ng tinapay doon sa ano? kaya sabi ng Panginoon, Eh, si Papa, hintay mo yung paanoin mo, pabilin mo. Siya yung may motor. ang bagay Hingi ka kay mama mo pambili. Sabi mo, pamerienda ka mo sa ano. para sa'yo. Yan, nangingi ng pamerienda. Wala kami sweldo. ng iyong panampalataya. Oh, ayun, sa letter T na yun, taas. O, pababa, pa-slide. Pag ganun, Oh, tatlong ano yan, pupuntahan mo. Sabi dito sa 16, huwag kang padaya, minamahal. Tingnan mo sa baba, sa ano, Huwag kayong Islam, it's- padaya na sila ba'y Sundan mo yan, makikita mo kung nasaan siya. Ang ganda nito. Ang ganda ng offer. Pero kung nag-text ka, Kita mo na, hindi pa rin. hindi pala yung binibigay. Sabon niya yan oh. Totoo ba o mali? May nanay pa. Yung priest, hindi niya makita. Ganito ang andaranggo ng mundong ito. Sakit ng kamay ko. Ang andaraya at naglilihi ng kasalanan. Kaya manumbalik dapat ang lahat ng Pilipino bago dumating. Ganda magkulay natin, Joyce Sabi mo kay mami mo ha. Sabihan mo, sabi ni Tita Lisa, pasalubong daw ng water, ng Huwag kang coloring ng para sa kasalanan. children ministry. Pag umuwi si mama mo, ha? Sa Brazil, Pag umuwi si mami mo, pabalik dito. ng tubig. Ha? At para magaya ka sa Sabi mo, ano ka mo, magpapabili ka mo si Tita Lisa ng coloring para sa ano, pang-color sa church. Ah, sige. May panahon Kayong bibili, si Tito Intoy mawala doon. manumbalik ka sa Andun yun, tingnan mo, tingnan mo. at lumayo ka Para magmotor na lang. sa ginawan at Saan kayo bibili? Alam nyo ba bumili? tao. Opo, sa bakery po, sa palengke, sa ano. Ang layo nun. Punta ka kay Tito. Tingnan mo si, ano, papaintoy mo ko nandyan. Ako Ang alam Diyos po. na may likha ng langit at lupa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Di ka pa marunong sa pasin? 9, Marunong na, tapos na ako. 10, 11, 12. Kahit ang kanto, Sino magbabike? Marunong ka mag-e-bike? Mag-i-bike! Ang mag-i-bike! Anong mag-i-bike? Wala akong sinabi, wala akong sinabi. Mag-i-bike! Ano? Ano? Patingin na, patingin, patingin. Magkano kayo kay papaintoy mo doon? Ano? 50! 50, akin na nga, akin na nga yan. Akin na yan. Akin na yan. Ipon sana ako nito eh. Ipon sana ako eh. Kakaiba. Kakaiba. O, sige, doon na kayo. 50 years yan, hindi yan 50 pesos. 10, ano lang yan, 10 pesos. Pag binili mo yan, dalawa na yan. Kasi, Ang galing. Ang galing ah. Nagsarili ah. Nagsarili si ano ah. Painas ah. Oh. Yung color natin ha. Saka ano na. Huwag kayong sasama sa kanila ha. Si papahintay niya, papuntahin nyo. Ang layo ng palengke. Hindi ko na pala kailangan niya po. 50 years.
Di ba 2019 pa yun? Ha? Ngayon, matagal na. Ang pinabagang bato ang grupo pinasahan Ano? at pinapakaw sa kanin. Oh, Diyos, iyong dinkin. Namatay po siya. Ba't sa akin po nakatutok yung phone? Ah, kasi maganda yung color mo. Nabuhay ko lang. Yung Ito na. Ayaw mo na, ma-discover ka. Pagkatapos naman sa'yo, sa kanya. Tapos ito naman, kay Lablab. Ano si Panginoon ang ituturo nila sa mundo ito? Anong kaligtasan ang ituturo nila sa tao? Wala si Nel na makulit. Wala po. Tulog pa. Yung asawa niya, Ano po yan? Ganda. Naghatid kayo kay mami niyo sa airport? Oh, Naghatid kayo sa airport? si Papa lang. Papa mo lang? Ayaw siguro ni mami mo na umiyak kayo. Kasi pag nag-ano sa airport, mag-iiyak. Grabe, kulay itim ang ano. Gusto mo yung una na kulay itim? Para walang laba yung unan. There is no discrimination. Haba ng ano ni Pastor Amit ah. Panampalataya namin ay wala pong diskriminasyon. Ayan. Kahit ikaw ay Ayan. Tapos na po yung aming ano, yung iba. Bibili sila ng bibili daw ng tinapay na merienda. Eh, wala pong sahod. Pa, kaya yan. Ano muna. Ano pong aral yun? Nangingi muna sa ibang member. Ayan. Kalibugan po yung mga kapatid. Ayan, di ba? Alay, nagtitulo ng damdamin. Hindi ako nakapasok sa factory ngayon dahil ang sakit ng katawan ko. Medyo Kaya parang dito totoo. muna ako sa church. Magtural na muna ng mga bata. Ayan. Salamat sa panonood. Please like and share. And sa mga gustong mag-sponsor sa aming At meron pa po, children ministry, Sunday School Children Ministry. Ayan. kung kayo magmadali Lead mga namin ang kapatid, artwork ng coloring. sa biyaya ng Diyos, mga kaya pencil, binibigyan po natin yung oras para sa Panginoon. Ano ba yan? Crayola. Dahil kapag nainip ang Panginoon, At sa mga ano na rin, para sa mga merienda na rin. Okay, maraming salamat. A blessed Sunday sa ating lahat. God bless us all. ang pangako Please like and share. na kapag pinasabi